Pumalag na, di nakapagpigil si Senador Marcolita sa isang iglesia ni Cristo dahil kumakalat ang fake news laban sa kanya. Kaya nagreklamo siya at ipapatawag si Mita sa Senado. Bakit po sila nagkalat ng ganito? Ayaw po talagang tumigil. Ilagyan po ako ng litrato. Parang inaabutan ako ng red horse ni dating Pangulong Duterte. Ayan po. Alam naman po nila na iglesia po ako. Hindi po kami umiinom ng kahit anong alak o anong inuming nakalalango. Kumakalat sa social media yung pagbigay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na picture ng red horse daw na alam naman umano siya ay iglesia at hindi siya iinom ng makalalasing na inumin. Alam naman po nila na iglesia po ako. Hindi po kami umiinom ng kahit anong alak o anong inuming nakalalango. Di ba napakaganda naman na isang disiplina na panlabas sa isang tao ang pag-iwas sa mga nakalalasing na alak. Napakaganda yan. No? Pero, kung ang isang tao sa ngalan ng kanyang inanibang relihiyon, umiiwas talaga sa nakalalasing na alak bilang disiplina, ngunit nagsisinungaling naman. Naalala ninyo yung isyo kung saan sinampahan siya ng kaso dahil sa pagsisinungaling ng kanyang susi. Po kayo, perjury yung sa ombudsman. So yun yung magiging grounds namin na kaya kami nag-file sa ombudsman. Yun naman pong sa COMELEC, it has to do with violation of at least 2 provisions of the Omnibus Election Code na may kinalaman po sa maling paglalagay ng detalye sa kanyang sose. Kasi there's no denying the fact na yung zero campaign contributions ay mali, patay mismo sa kanyang testimonya, patay mismo sa kanyang pahayag po sa media. Pero ang tanong dito, dahil makasira talaga sa sarili ang pagpakalat ng fake news, alam kaya ni Senador Marcolita na ang INC inaniban niya ang mga ministro nito sa kanilang pagpangaral nagpakalat ng fake news laban sa simbahang Katoliko? Si Marcolita na against sa fake news, may magawa kaya siyang aksyon o magbulag-bulaga na lang dahil kaanib sa INC? Tatalakayan natin ito mga kapatid. Kumusta? Welcome. Itong inyong lingkod, Brad Wendell Talibong, muling magkasama ninyo sa pagkakataong ito. At malapit na mag 1,000 subscribers si Factbusters PH mga kapatid. Nasa link nito. Tulungan po natin. Alam nyo naman mga kapatid na dinilit ng hacker ang video ni Kaburnok, no? Ang kanyang channel. So may bago, malapit na mag 1,000, so tulungan po natin i-subscribe ninyo. At yung pangalawang channel natin, Pananampalataya at Katwiran, i-subscribe ninyo mga kapatid. Okay, sa mga suking taga-subaybay, huwag kalimutan na pindutin ang like sa ating live at huwag din kalimutang mag-subscribe kung bago ka lang at pindutin ang bell button para updated kayo mag-comment at i-share ninyo. At makatulong kayo sa ating pagtalakay at sa mga katisismo, evangelization, pagsagot sa pamamagitan ng pag-share mismo sa ating video sa mga kapwa Katoliko at kahit na sa mga hindi Katoliko, no? Okay. So tatalakayin natin ang hearing sa Senado kung saan umalma si Senador Rodante Marcolita sa kumakalat na fake news laban sa kanya.
Okay. Ito muna na bahagi. Mahaba ang video, pero sa susunod na lamang natin tatalakayin yung iba pang detalye. Etong Noche Buena, tinitrace nila, fact check nila, natunto nila sino napakalat yan, binura na umano. And then, ito pa, binigyan siya ng picture na binigyang red horse ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kumakalat umano ito sa social media. Kung malala ninyo, sa panahon mismo ni pag-upo ni Pangulong Rodrigo Duterte, grabe ang pag-usbong, di ba? Sa mga tinatawag na mga troll farms, mga fake news na kumakalat. At ginagamit yan sa disinformation bilang political strategy. Pero hindi lang ngayon. Hindi lang political strategy. Dahil ang inanibang sikta ni tinatag ni Felix Manalo, inaniban ni Senador Rodante Marcolita, ginagamit din ito ng mga ministro bilang religious strategy para siraan ang simbahang Katoliko na pinakalat mismo sa mga ministro. Itong bahagi sa Senate hearing kung saan nagreklamo si Senador Rodante Marcolita sa ikinakalat na fake news sa social media. Pagkatapos, ito pong Noche Buena, ganun din po ang ginawa namin. At iniulat din po namin sa aming contact sa Singapore na baka sakaling, ito po, inalis niya rin. Ngunit, ginamit na recycle po para ganun ay makarating na naman sa ibang kaparaanan. Bakit po sila nagkalat ng ganito? Ayaw po talagang tumigil. Ilagyan po ako ng litrato. Parang inaabutan ako ng red horse ni dating Pangulong Duterte. Ayan po. Alam naman po nila na iglesia po ako, hindi po kami umiinom ng kahit anong alak o anong inuming nakalalango. Ayan, may nabasa ako dito, parang kaanib ito sa iglesia ni Manalo. Sabi niya na ano daw umanong problema ko. O ano mong problema, talibong? O? Sandali nakita ko. Eto si Patch. Hello, Patch. Ano naman problema mo, talibong? Hehehe. Laki-laki ng problema nitong tao na ito. So, acknowledge natin si Patch. Parang kaanib siguro ito sa iglesyang tatag ni Felix Manalo. No? Sabi niya, ano bang problema mo, Mr. Talibong? Malaking problema ba? Umano, laking problemang taong ito. Alam mo, Patch, sinabi ni Senador Marcolita, kung ikay kaanib sa Iglesia ni Cristo, so, kapariho kayo ng pananampalataya. At napakaganda yung sinabi ni Marcoleta na ang Iglesia ni Cristo umano, Pats, na inaniban kung ikaw may kaanib din, ay nag-iiwas sa pag-inom at hindi umiinom ng nakalalasing na alak. Di ba? Napakaganda yan na disiplina sa sarili. Pero alam niyo ba, anong problema dito, Patch? Sa pananaw ng moralidad at pananampalataya, malinaw ang diwa dito. Ang hindi pag-inom ng nakalalasing na alak bilang disiplina at pagsunod sa utos ng iglesia. Ngunit, nagsisinungaling naman. Ang kasinungalingan ay tahasang kasalanan yan. Bakit sinabi nating nagsisinungaling naman? Di po ba inaamin ni Senador Marcolita nagsinungaling siya sa sose? Di po ba sa interview nila ni Katonyeng, sabi niya, lahat na ginagawa bilang kaanib sa Iglesia ni Cristo ay ipaalam umano sa tagapangasiwa sa Iglesia. Ang tanong, yung pagsisinungaling ba niya sa sose, alam ba ng tagapangasiwang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo?
So, anong punto dito? Hindi lang yan. Sa isyong tinatalakay natin, ay umalma si Senador Marcolita kumakalat na fake news. At muli, sinabi niya na siya ay kaanib sa Iglesia ni Cristo. Ang punto dito, alam kaya ni Senador Rodante Marcolita na yung inaniban niyang sikta ay nagpakalat din ng fake news ang mga ministro. Totoo ba yan na nagpakalat ng fake news? Ha? O, tahasang pagbibintang lang yan. Maalala ninyo, ibinalita nila at nabuking natin. Ano yung? Pare daw ng Katoliko, umanib sa Iglesia ni Cristo na hindi naman totoong pare. Nabuking sila sa balita nila dahil ang ipinakita sa napakilalang pare, liminister. Ito, ulitin natin Metro Manila. Sa lokal ng Camarin Distrito ng Caloocan North, kabilang sa mga dumalo at nag-anyaya ng mga panauhin ang isang dating paring Katoliko. Isang dating paring Katoliko talaga. No? Ito'y kabahagi sa tinatawag na propaganda. Propaganda. Isang propaganda lang para may kayat na, tingnan nyo, isang paring Katoliko. Ngayon, yumakap na sa INC. Pero, sa kanilang video, booking sila. Dahil ang ipinakita nila, 14 na taong naging pari. 14 na taon naging pare, pinakita nila. Pagkatapos, liminister pala. Ayan, booking sila dyan. No? Pero binalita nila yan. Sabi ni Ramel Magallanes, hello Ramel, talinong, galing po kami sa Katoliko, alam namin ang Katoliko. Kung alam mo ang Katoliko, hindi ka lilipat sa siktang tatag lamang ng tao. So kung galing ka sa simbahang Katoliko, katuparan sa sinabi sa unang Juan 2:18-19, nandito na ang mga Antikristo. Sila'y galing sa atin, ngunit sila'y humihiwalay sa atin upang makilala na sila'y hindi kasama natin. Napansin ninyo ang pahayag ni Senador Marcolita sa pagdepensa sa kanyang sarili sa kumakalat na mga fake news laban sa kanya. Ginamit din niya ang Iglesia ni Cristo, hindi umano umiinom ng makalalasing na inumin bilang Iglesia ni Cristo, pero kumakalat yung picture, larawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na siya binigyan ng red horse. Red horse pa. So, kaya sinabi niya na bilang Iglesia ni Cristo, hindi sila iinom ng anumang makalalasing na alak. Maganda naman yun. Magandang disiplina yon. Pero, ano ang silbi sa magandang disiplina kung nagsisinungaling ka naman? Bakit? Inaamin ni Senador Marcolita na nagsisinungaling siya sa kanyang susi. Kaya nga, sinampahan siya ng kaso sa Commission on Election at sa Ombudsman, di ba? Bago lang. At hindi lang yan. Ang inaniban niyang Iglesia ni Cristo, ayan, pakita natin. Ano yung ikinakalat na mga kasinungalingan pati na sa aklat na ito, na ang aklat na ito hanggang pahina 18 lamang, pero sa pagbasa sa ministro na si Dan Lebag, umaabot sa pahina 63. Ngayon, sa nagkomento na alam umano niya ang Katoliko, alam mo ba? Alam mo ba na ang aklat na ito'y hanggang 18 lang kung ikay Katoliko? Tanong, bakit umaabot ng pahina? Mamaya, tatalakayin natin yan, mga kapatid. So, anong punto dito para sa mga nag-react? Sa pananaw ng moralidad at pananampalataya, napakalinaw talaga na yung pag-inom ng nakalalasing na alak, yun ay panlabas na disiplina. Lalo na kung
isang disiplina na ipinatupad sa siktang inaniban mo. Pero ang problema dito, sabi sa nag-komento, malaking problema si Talibong. Ang problema, malaking problema talaga, yung pagkakalat ng kasinungalingan. Bakit? Ang kasinungalingan sa Biblia ay tahasang kasalanan yan. Tandaan natin, kahit pa sinasabi ninyong, hindi naman kami naglalasing. Hindi kami umiinom ng nakalalasing na alak. Hindi sapat ang panlabas na kabanalan. Maraming relihiyon na nagbabawal ng paglalasing dahil makasira daw sa isip. Ngunit, kung ang isang tao na hindi uminom ng nakalalasing na alak, pero nagpapalaganap naman ng kasinungalingan na naninera o nanliling lang, abay, malaking problema yan. Ang tanong, ano ang saysay sa pag-iwas sa nakalalasing na alak kung ang katotohanan naman ang winawasak? Di ba? Anong sabi sa Juan 4:24, Juan 8:44, Juan 14:6? Sa Juan 14:6, sa Juan 4:24, ang Diyos ay espiritu ng katotohanan. Ang ama ng kasinungalingan, Juan 8:44, walang iba kundi ang diablo. So, mas mabigat ang kasinungalingan kaysa nakalalasing na alak sa Biblia. Bakit? Mas mabigat. Ang paglalasing, mga kapatid, kasalanan. Tama. Kasalanan ang paglalasing. Pero ang kasinungalingan ay direktang iniugnay ito sa kasamaan dahil sa Juan Kapitulo 8:44, ang diablo ay sinungaling at ama ng kasinungalingan. Ibig sabihin, ang sadyang pagpakalat ng kasinungalingan ay mas malalim. Mas malalim ang pinsala. Sa ano? Sinisira ang tiwala. Nilalason ang isip ng marami. At nililigaw ang konsensya. Yon ang epekto, mga kapatid. Kaya, kahit masabihin, di naman kami umiinom ng nakalalasing, napakaganda yan. Pero hindi ba matawag yan na moral na pagkukunwari? Hypocrisy? Kung ang isang tao ay ipinagmalaki ang sarili bilang malinis dahil hindi umiinom ng mga nakalalasing, pero tahasa namang inaamin sa TV na nagsisinungaling kahit sa susi. At mismo ang inaniban pang relihiyon na Iglesia ni Cristo, ipakita ko sa inyo, mga kapatid, mamaya, no? Ang ikinakalat na fake news laban sa simbahang Katoliko. Tandaan natin, ang gumagawa ng piking balita o maling paratang, mga kapatid, iyan po ay tinatawag na moral hypocrisy. Sino ang matatamaan sa San Mateo Kapitulo 23, versikulo 25? Sasabi ng ating Panginoon Jesucristo na nilinis ninyo ang labas. Nilinis ninyo ang labas ng tasa. Ngunit sa loob ay puno ng kasakiman at kasamaan. Sino ang matatamaan yan? Tandaan natin ito. Ang sukatan ng kabanalan, katotohanan at pag-ibig. Sa huli, hindi sukatan ng Diyos ang kabanalan sa ano ang hindi ginawa. Hindi umiinom ng nakalalasing na alak, kundi sa katotohanan, katarungan at pag-ibig sa kapwa. Tingnan yung sa Efeso Kapitulo 4, versikulo 25, kaya itakwil ninyo ang kasinungalingan at magsalita ng katotohanan ang bawat isa. So, sa makita natin na
sa inaniban mismo ni Marcolita na sikta, INC, ginagamit ang disinformation bilang religious strategy. Kung sa politika, ang disinformation ay ginagamit bilang political strategy, merong gumagamit din ng religious strategy at yon ang disinformation. Bakit? Disinformation. Tingnan natin mga kapatid, ha? Bakit disinformation? So, sinabi ni INC Minister Michael Sandoval sa kaniyang programa na ang Santo Papa daw ay Iglesia ni Cristo ito. Ang Santo Papa daw ay sumusuporta sa same-sex marriage. Huwag namang magagalit po sa amin ang mga kababayan nating Katoliko. Nakatawag ng pansin yung pagpayag na rin po ng Papa ng Iglesia Katolika doon sa tinatawag na same-sex marriage. Brad Eli, ba't hindi mo na inaatake? Ba't hindi na po ninyo inaatake yung Papa ng Iglesia Katolika mula nang mabalitaan ninyo na ang Papa ng Iglesia Katolika ay pumayag na sa tinatawag na same-sex marriage? Ano dahilan? Magtatanong lang po ako. Assignment po ninyo yan. Sagutin po ninyo, Brad Eli. Kaya sa lahat po ng mga sumusubaybay sa amin, sana magsuri kayo sa Iglesia ni Cristo. Ano po? Magsuri kayo. Grabe, di ba? Para lang makahikayat sa sinumang taong gustong magsuri sa Iglesia ni Cristong Tatag ni Felix Manalo. Abay, ikinakalat nitong si Mr. Michael Sandoval na ang Santo Papa ay sumusuporta umano sa same-sex marriage. Wala naman siyang hinawakang ebidensya. Kung walang ebidensya, chismis, di ba? At kumakalat yan ang chismis, mga kapatid. At gusto niyang suportahan siya nila ni Eliseo Soriano na makiisa sa pagpakalat nitong ang Santo Papa daw ay sumusuporta sa same-sex marriage. Hindi yan totoo, mga kapatid. Fake news niyan. At fake news ang ikinakalat nitong ministrong si Michael Sandoval. Kaya, sinusuri, dapat may fact check sana. Ano po ba ang tunay na sinasabi ng Santo Papa? O ano ba ang sinasabi ng Vatican tungkol sa same-sex marriage? Pinapayagan na ba? Tandaan natin, iba ang civil union sa same-sex marriage. Ang Santo Papa sa panahon ni Pope Francis, mga kapatid, ay hindi sumusuporta sa same-sex marriage bilang sakramentong kasal ng simbahang Katolika. Ang opisyal na turo ng simbahang Katolika, kahit pa i-search ninyo, ay nananatiling ang pagpapakasal sa isang legal at espiritual na pagsasama sa pamamagitan ng isang lalaki at isang babae. So, ang kanyang mas madalas na sinusuportahan, yung tinatawag na civil unions. May mga pagkakataon na binanggit ni Pope Francis noon ang pag-endorso ng legal na proteksyon para sa magpartner ng parehong kasarian sa anyo ng civil union law. At hindi siya nagsasabi na ito ay dapat tawaging sacramental marriage. Ito ay para, mabigyan sila ng legal na karapatan tulad ng pagsasama, medical decision rights at iba pa sa civil law. Hindi sa pananampalatayang Katoliko. Kaya hindi nag-fact check si Mr. Sandoval kaugnay dito. So, bakit mahalaga itong punto, mga kapatid? Hindi pa opisyal na tinatanggap ng simbahang Katoliko ang same-sex marriage
sa ilalim ng doktrina ng simbahang Katoliko. Ang mga pamahayag tungkol sa pagiging bukas at pag-aalok ng blessings o pag-endorso ng legal civil unions, mga kapatid, ay hindi ito nangangahulugang pagsuporta sa sacramental o tradisyonal na pagkilala sa kasal ng magkaparihong kasarian. So, may malaking pagkakaiba ang civil law, ang pampublikong batas sa Estado at ang doktrinang relihiyoso ng simbahang Katoliko. So, kung mapansin ninyo, balikan natin ang mensahe ni Ministro Michael Sandoval. Huwag namang magagalit po sa amin ang mga kababayan nating Katoliko. Nakatawag ng pansin yung pagpayag na rin po ng Papa ng Iglesia Katolika doon sa tinatawag na same-sex marriage. Brad Eli, ba't hindi mo na inaatake? Ba't hindi na po ninyo inaatake yung Papa ng Iglesia Katolika mula nang mabalitaan ninyo na ang Papa ng Iglesia Katolika ay pumayag na sa tinatawag na same-sex marriage? Ano dahilan? Magtatanong lang po ako. Assignment po ninyo yan. Sagutin po ninyo, Brad Eli. Kaya sa lahat po ng mga sumusubaybay sa amin, sana magsuri kayo sa Iglesia ni Cristo. Ano po? Magsuri kayo. Yan, magsuri kayo. Ganun ba pag magkikayat ng sino mang gustong magsuri, ikalat yung chismis? Sa pahayag ni Mr. Michael Sandoval na pinahintulutan na ng Santo Papa at suportado na ng Santo Papa ang same-sex marriage bilang pagkilala sa simbahang Katoliko, hindi ito tama, mga kapatid. Ayon sa opisyal na posisyon ng simbahang Katolika at maging sa Vatican mismo, ang mas tumpak na paglalarawan nito ay ang pagbukas ng simbahan sa mga blessing at civil protections para sa same-sex couples. Ngunit, hindi nito binabago ang doktrina ng kasal bilang isang union ng lalaki at babae sa sakramento ng simbahan. Kaya nga, alam kaya ito ni Senador Marcolita nang inaniban niya na sikta ay nagpakalat sa ganitong uri na fake news? At hindi lang yan. Kung balikan natin, ibinalita nila sa kanilang national TV. Ibinalita nila, pare, sa simbahang Katoliko daw, lalo na sa Caloocan North, na convert sa Iglesia ni Cristo. Ipinakita pa sa INC TV o kumakalat sa social media. Kaya nag-fact check tayo. Totoo nga ba siyang pare ng simbahang Katoliko? Nadiskubre natin, hindi. Ordained minister ng simbahang Katoliko. Nabuking sila sa balita nila dahil ang ipinakita sa napakilalang pare, minister. Ito, ulitin natin Metro Manila. Sa lokal ng Camarines Distrito ng Caloocan North, kabilang sa mga dumalo at nag-anyaya ng mga panauhin ang isang dating paring Katoliko. Isang dating paring Katoliko talaga. No? Ito'y kabahagi sa tinatawag na propaganda. Propaganda. Isang propaganda lang para may kayat na, tingnan nyo, isang paring Katoliko. Ngayon, yumakap na sa INC. Pero, sa kanilang video, booking sila. Dahil ang ipinakita nila, 14 na taong naging pari. 14 na taon naging pare, pinakita nila. Pagkatapos, liminister pala. Liminister. So, dumaan ako pagiging production director, dumaan ako pagiging editor, nagiging inosente
siguro ang kanilang editor-in-chief dito na ipakita ang kasuotan niya na lay minister. Dapat ang ipinakita nila yung nakasuot siya ng abito at estola tulad sa pagpunta sa kapelya. Eto. At nagsilbing parish priest ng Epiphany of the Lord Parish sa Camarin, Caloocan City, si No, bagay lang ito pero yan. Ibinalita talaga nila na nagiging parish priest daw umano sa Epiphany of the Lord Parish sa Diocese of Novaliches, mga kapatid. Lumalabas yan sa online pero nagpaklaro ang simbahang Katoliko, ang local parish, sa pamamagitan din ng kanilang obispo, mga kapatid, na hindi tunay ang ipinakita nila ay si Mr. Florito Martinez. Hindi totoong pare ng simbahang Katoliko sa Epiphany of the Lord Parish sa Diocese of Novaliches, mga kapatid, itong si Florito Martinez na pinakilala sa propaganda ng INC na pare daw ng simbahang Katoliko na yumayakap sa Iglesyang Tatag ni Felix Manalo. At hindi lang yan. Naalala nyo ba ito? Ang paggamit nila sa aklat na ang aking Birhing Maria tagapamagitan. Bakit sinabing fake news? Inaamin daw sa aklat na ito na Diyos si Santa Maria. Pero ang problema, pahina sa 63, ang ginamit ng ministrong si Dan Lebag na itong aklat na ito na pinakita naman niya sa TV screen hanggang pahina 18 lamang. Ito. Sa aklat po nila na pinamagatang ang aking... Hindi, si Sandoval pala ito. Sa aklat po nila na pinamagatang ang aking Birhing Mariang tagapamagitan, sa pahina 63 ay ganito naman ang nakasulat. Mahabag ka, inako, dito sa iyo na nagnanasang ikaw ay sambahin, igalang at purihin ng buong pag-ibig sa lahat ng bagay, sapagkat Diyos kang maawain at makapangyarihan sa lahat. Narinig ho ninyo, binasa lang ho natin ng aklat ng Iglesia Katolika. Yan, binasa lang daw umano ang aklat ng Katolika. Narinig ninyo. Ito ang kanyang ipinakita. Nakita ninyo sa TV screen. Bakit? Anong punto dito? Pahina 63 na si Santa Maria tinatawag na Diyos ka. Pero, ang problema dito, hanggang pahinang 18 lamang ito. Wala nang 19. Ba't nakaabot siya sa 63? Ito, pakita ko sa inyo. Balik. Pahina 1, 2. Soling bahagi. Pahina 18. Yan. Pahina 18. Wala nang pahina 19. Pero ang ginagamit, balikan natin, Sa aklat po nila na pinamagatang ang aking Birhing Mariang tagapamagitan, sa pahina 63 ay ganito naman ang nakasulat. Mahabag ka, inako, dito sa iyo na nagnanasang ikaw ay sambahin, igalang at purihin ng buong pag-ibig sa lahat ng bagay, sapagkat Diyos kang maawain at makapangyarihan sa lahat. Narinig ho ninyo, binasa lang ho natin ng aklat ng Iglesia Katolika. Yan, binasa ang aklat ng Simbahang Katoliko. So, dito makita natin, mga kapatid, na kung lumalawak, umuusbong ang tinatawag na political strategies sa disinformation of fake news, umuusbong din ang religious strategy sa pagpakalat ng fake news.